Hello, magandang araw mga kababayan. So, meron tayong re-reactan ngayon. Unang-una, ang re-reactan natin ngayon ay ganitong oras, ina-upload ko mga viral issues sa FB, tsaka kahit anong social media platform. So, una tayo dito sa unang topic natin. Ito, may nag-post kasi nito eh. Ito, kung titingnan nyo muna, ito muna itong post ni Ma'am Pauline Luna. 'Di ba? So makikita nyo dito sa dito sa post na to, nagte-thank you siya do sa kutsinilyo. Yan yung baby pig na roasted. 'Di ba? So siguro sponsorship to, Then may nag-share nung nung post niya, ito si Annalyn, isang netizen. Sabing gano'n, cute naman ni Baby Tali. So, ini-imply niya yung Baby Tali daw. Ako, kung ang pagkakaintindi ko dito, ang ini-imply niya dito, yung Baby Tali dito, yung pork, yung roasted pig. 'Di ba? Pero, okay, 'di ba? Shinare niya yan, Then, di umano daw, pini-M siya ni Pauline Luna. Ito ang sabing ganon, "Hi, this is Pauline Luna Soto. I hope this letter finds you well. I am writing to formally file a case against you regarding the cyberbullying incidents that my daughter Tali been subjected to. I have enclosed copies, screenshot of all relevant documentation and evidence related to cyberbullying incidents." 'Di ba? Nung unang nakita ko, kaduda-duda na agad eh. Parang napakasimple nung issue para pag-focusan mo pa ng attention. 'Di ba? Celebrity ka, dapat sanay ka niyan eh. Pero at the same time, kung siyempre sa nanay nga naman, lalo na sa mga nanay, just sa mga nanay na yan, okay lang kung sila yung laitin mo eh. Wag lang yung anak nila eh. Yun yung pagiging isang ina, 'di ba? Halimbawa, binubuli yung anak na, masakit sa nanay yun. Pero sa akin kasi, parang napaka nito. Then may nakita akong post, mga kababayan ko, dito sa comment section na to. Makikita ba yung comment section nito? Aayusin ko lang Dito sa comment section, wait lang. May nag-post na ito ay fake daw. O para sa mga nag-aabang di umano, ito daw ay fake. Fake. Hindi fake. Fake. O ito. Sabi dito sa isang page, scam lang daw to. Ayan Yung nag-trending na nag-file ng case si Pauline Luna Soto kay Annalyn, 'di ba, is fake and a scam. Gumawa yung Annalyn and friends ng narrative na sinampahan siya ng kaso ni Pauline at nangangailangan ng financial aid para sa aid kay Annalyn. Naggawan nila ito ng gamit ng fake account na posing as Pauline Luna Soto. This is a public announcement to please be careful and always analyze news whether it is true or fake. Yun ang sabi dito sa post. 'Di ba? Tingnan nga natin yung mga hindi na pinakita eh. Paano ba, anong issue dito? Kasi Bacolod daw yung Oo nga naman Ano ito ini-encircle dito? Anyway, so doon, kaya nung unang tiningnan ko yon, parang medyo na ako eh. Medyo, kasi ang babaw kasi ang babaw talaga. Hindi ko tinitimbang din naman na hindi na, pagdating sa anak kasi wala namang kababawan eh. Basta nasaktan mo yung anak ng isang ina. Pero at the same time, hindi siya worth it kasi pansinin eh. 'Di ba? Parang hindi ka dapat mag-uubos ng energy sa mga ganung tao. Di umano pinatulan daw. Kaya nagduda ako ng ba't gano'n naman? Hindi naman nakaka-cause ng 'yon.
Di ba? Hindi wag mong pansinin. Kasi bakterya lang naman yung gumanon sa'yo. Hindi naman. Siguro kung kapwa mo celebrity yung naggano, no? Kaya yon medyo hindi ako, Anyway, next issue tayo. Alam niyo yung, yung car accident sa Marcos Highway. Di ba? Ito mga kababayan, papakita ko sa inyo. So, ito yung mga, yung mga involved doon. Di ba? Nakunan pa sila ng na nagpipicture Ayan, So, ito yung kotse nila. No? Then, ayan na sila, Tingnan nga natin kung paano nangyari to. Grabe naman to, men. So, bumunggo sila sa Tingnan natin. So, ito daw yung video footage. Ito daw video footage dun sa nangyari. Alo kaya ni Hindi naman, wala namang pinakitang karumal-dumal, di ba? Baka mamaya mayari ako ni YouTube Pero play natin to. Di ba? In IG story pa, no? Top speed pa, men Hindi, alam nyo, kahit ako, pagdating kahit sa kotse, sa motor, hindi na ako nag-upgrade. Hindi ko naiintindihan. Siguro, hobby ng ibang tao, yung magpaganda ng kotse nila, mag-upgrade ng kotse nila. Ako sa akin, as long as na masasakyan, pero mo, yung kotse ko is stock. Yung, hindi ko na ginagamit, hindi ko na alam kung gumagana pa yun Nandun yung somewhere. 'Di ba? Yung motor na ginagamit ko yung stock, wala akong binabago. Sa akin kasi as long as na nasasakyan mo naman, hindi naman kasi advisable dito unless karerista ka talaga. 'Di ba? Pero kung hobby naman nila 'yan at kung may pera sila para itapon diyan, yun ang magpapakaligaya sa kanila. Di go. Ako sa akin hindi naman ako ganyan. 'Di ba? Tapos yung ganito pa alam nyo ba, yung sa mabagal ako magpatakbo talaga. Sa motor nga, di ba? Yung mga kasabayan ko, umaabot ng 80. Ako nga, ma-50 pa nga lang yung speedometer ko. Feeling ko, lumilipad na ako yung mga 80 kaya na yun. Ano bang feeling nun? 90. Ang bihira. Di ba? Tapos ito, Need for Speed Madaling araw siguro to, no? Nasa IG pa talaga no? Kala mo nasa racetrack Sa video pong ito, makikita po natin yung ilang CCTV bago mangyari po yung malagim na insidente na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na binatilyo. Dito po makikita po natin yung truck na Isuzu wing van na siya ang nag-U-turn naman dito. At siya ay nag-ocupa ng pangalawang lane galing ito yung van. Yan po, na nakita po niya siya at nakita natin yung mga ibang sakyan. Dito, makikita natin gaano kabilis at na nga. Tugug! Yung skid mark. So makikita po natin yung skid mark doon sa actual place po. Shit. Tingnan natin, meron ako nakita dito balita tungkol dyan sa Tingnan nga natin yung yung detalye nitong na to. Kasi naman 'Di ba? Robert, paano ba nangyaring sumalpok ang kotse sa truck? Si Karen Davila talagang madiin. Paano sumalpok ang kotse sa truck? Ang diin Play natin. Sa bilis kasi ng takbo nito ay may iniiwasan umano itong sasakyan na nag-U-turn dito sa Marcos Highway. Ito sinasakyang kotse ng mga biktima. Pero ang masaklap ay sumalpok naman ito sa isang truck na nasa unahan. Kaya kasi pinapatay na siya. Ito mabigat wala silang masisi. Pero I do believe may kaso pa rin yung may kaso pa rin yung truck driver.
'Di ba? Ganyan ang standard sa batas yata eh. Makakasuhan pa yung siya na nga yung walang kasalanan, siya pa yung makakasuhan. Reckless imprudence resulting to homicide ba? Tama ba ako? Paki-correct ako ha. Hindi ko naman alam yung pero usually ganyan. Makakasuhan pa yung yung anong tawag dito? Truck driver niyan. Hindi ko kaya. Bata pa, no? Matinding paghihinagpis ang nadarama ngayon ni Nanay Marivic So just imagine yung anak mo wala namang sakit, 'di ba? Wala namang tapos biglang mamamatay ng ganun. Ito yung ito yung sinasabi ko lalo na doon sa mga hopeless diyan, no. Yung mga sinasabing may karamdaman diyan na feeling nyo hopeless na kayo. Hindi mo naman talaga mapipredict kung kailan eh. Kung kailan yung oras mo eh. 'Di ba? Meron diyan may cancer, let's say since 2008 pa, pero ngayon alive and kicking pa rin. 'Di ba? I mean, hindi mo mapipredict 'yon. Tinan mo tong mga to, I'm so sure dito sa picture nila, perfectly fine pa tong mga kabataan na to. Nasaan na ba yun? Ayan nagmi-milk tea pa nga sila eh. Pa silang ganyan eh, no? 'Di ba? I'm so sure isa sa mga wala namang cancer yung mga yan. Wala namang sakit sa puso yan, yung mga yan, 'di ba? Pero hindi mo talaga kaya yung mga may pinagdadaanan yan, don't lose hope. Ano ba? 'Di ba? Baka mamaya mas mauna pa ako sa inyo. 'Di ba? Wag ganto. I mean, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari sa buhay natin. Ang gawin natin, bagamat hindi naman tayo perpekto lahat naman tayo may pagkakamali sa buhay, 'di ba? Lahat naman tayo mas piliin na lang natin na maging tapat, 'di ba? Yun na lang gawin natin, mga men. Wala akong pinapatamaan ha. Anyway, mga kababayan, magpatuloy nga natin to. Kasi di ba, naiisip ko, just imagine yan, ano ba yung pangarap na meron yan? Yung magulang na yan? Di ba? Then suddenly mapuputol nung aksidente na yon. Base sa walang kakwenta-kwentang dahilan, men eh. 'Di ba? Ito yung isa sa mga pinakamasakit na pagbawi ng buhay. Yung wala kang masisi. 'Di ba? Hindi ko sinasabing mas magandang pinatay ka, pero yung paghalimbawa, hindi kahit anong naman hindi naman maganda talaga mangyari. Pero dun sa iba kasi yung may masisisi ka eh. Pwede mo dun ibuhos yung galit mo eh. Pero ito, men, 'di ba? Parang sinong sisisihin mo diyan or 'di ba? Tapos mamatay sa isang aksidente ang kanyang bunsong anak na si Ivan sa Marcos Highway, bahagi ng Barangay Mayamot, Antipolo City, Lunes na madaling araw. Kwento ni Nanay Marivic, tumakas lang ang kanyang anak noong gabi para sumama sa mga kabarkada. Kaya sana yung mga bata huwag na tumakas sa magulang. Correct! Yung mga kabataan dyan na mahilig magtatatakas-takas. Bagay, kahit hindi na bata eh. Kahit 26 years old na eh, tatakas-takas pa rin eh. 'Di ba? Ito yung magiging kalalabasan ng iiwanan nyo. 'Di ba? Kayo habang nagpapakasarap na kung nasan kayo, nasa langit man kayo ngayon, 'di ba? Yung iniwan mo, anong sakit ang iniwan mo dun sa iiwanan mo? Dahil sa katigasan ng ulo mong lalabas-labas ka pa. Na feeling mo kaya mo ang lahat, Hindi, nakakabwisit, men eh. Actually, para sa akin, may simpatya man ako dun sa namatay, parang konting-konti lang eh. 'Di ba? Parang hindi sila nag-iisip yung sa iiwanan nila. Katulad din ngayon, mga matatapang sa kalsada din, ganyan din, Tapos bigla mababaril. 'Di ba? Kalimitan niya sa yung mga nasa road rage eh, yung inuunahang alagaan ng bayag kaysa sa sariling buhay.
Parang worth it ba, men? Let's say, nagit-git ka, no? Nagit-git ka. Nakipag-away ka. Ikaw nga naman yung tama. Ikaw nga naman yung ginit-git. Pero worth it ba na barilin ka para ma-prove mo lang na ikaw yung tama? Men, dapat mag-iisip din tayo eh. No? Nakakabwisit kasi minsan. Ako, yung simpatya ko dun sa ano, ang simpatya ko nandito sa nanay eh. Wala dun sa, ano, sa, I'm so sorry magalit na kayo sa akin kung magalit. Hindi sila nag-iisip. Diba? Ang iniisip nila mag-enjoy. Sasabihin niya naman, hindi naman bungol siya yung nagmamaneho noon. Kahit na, wala man lang siyang palag na, oy, ayoko na nito, kayo na lang muna magganyan, di ba? Come on. Kami lang din ang magulang na hirapan eh. Pag naman... Diba? Kaninang umaga nalaman ng kanyang pamilya na bumangga pala sa isang truck ang sinasakyang kotse ng binata na isang third-year criminology student. Isang taon na lang sana. Makakatulong ka na kay nanay. Men, ano ba? Ano bang ginagawa nyo sa buhay nyo? Nangyari ang aksidente. Nakapag-post pa sa social media si Ivan at kita rito ang mabilis nilang biyahe. Kwento naman ng driver ng truck, galing siya sa Bulacan at pauwi na sana sa Marikina nang mangyari ang aksidente. Clear yung highway. Napaka-clear. Tapos nung na kami, tapos yung turn nakadiretso po, tumatakbo kami. May bigla lang malakas na kumalabog sa likuran ng truck. Kumalabog daw. Sa investigasyon ng Antipolo PNP, mabilis ang takbo ng kotse at may iniwasan sa U-turn slot pero bumangga naman sa truck sa kanilang unahan. Nabangga Grabe sa Civic yung Nabalatan yung kotse, no? likod ng Isuzu wing van na truck. Kung saan nasa isang direksyon sila, papunta sila ng Cubao. Bilis! Galing dito sa Antipolo, papuntang Cubao. Isang direksyon at sumalpok sa likod yung Honda Civic na nagresulta dun sa pagkamatay ng 4 na binatilyo. Dead on the spot at 3 pasahero at maging ang driver ng kotse. Inabot ng 3.5 oras bago naialis ang katawan ng 4 na Pero tibay nung ano eh, no? Tibay nung chassis nung truck eh. Mula sa ilalim ng truck. Grabe. Makikita rin sa kalsada na may skid mark na 50 metro ang haba. May pakiusap naman ang Antipolo PNP sa mga bumabaybay ng Marcos Highway. Tayo po ay nananawagan sa ating po mga kabayan na mahalin nila yung buhay nila, no? Huwag nila itong isugal pa o sakapato para Tama. anumang hilig o kagustuhan nila, mapasaya ang sarili nila o kaibigan nila. At yan ang report ni Robert Mano. Nag-uulat siya ng live mula sa Antipolo, Rizal. Shit. Diba? I mean, if ever man nagagawa kayo ng katarantaduhan na ganyan, diba? Okay lang sana kung kayo lang yung... wala akong simpatsya doon sa mga namatay. Hindi, meron konting-konti dahil buhay nga naman yun, ano. Pero halimbawa kung gagawa kayo ng katarantaduhan na ganyan, gusto nyo magpakamatay, kayo na lang. Ano yung mga... Hindi lang sa nanay mo yung yung nagkaroon ng problema. Pati yung driver ng truck magkakaroon din ng problema. Pati may-ari ng truck magkaroon din ng problema. Nasira mo pa yung property nila. 'Di ba? Men. Marami kayong inabala eh. Okay lang sana kung diniretso na lang ng bangin yan eh. At kayo na lang yung... 'Di ba? Hindi ko pwedeng bigyan ng sympathy. I'm so sorry, I'm so sorry. Yung sympathy ko nandoon sa nanay. Pero doon sa mga, hindi ko sinasabing deserve nila. Pero yung gigil nandoon eh. Di ba, men? Anyway, ano masasabi nyo dyan? Maraming salamat po. Bye-bye.